So mga kaparokya, bago natin pag-usapan ang TV ratings na lumabas nitong nagdaang Martes, August 6, ay pag-usapan muna natin ang dahilan kung bakit hit na hit sa masa ang segment ng It's Showtime na Especially For You. Pero bago natin umpisahan yan mga kaparokya, humiling ako na paki-subscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga kaparokya, 5 dahilan daw kung bakit hit na hit sa masa ang Especially For You. At ito nga ay relatable relationship stories. Isa sa dahilan po mga kaparokya. Pangalawa po ay yung diverse range and searchers and searches. Pangatlo, emotional connection. Pang-apat ay yung opening of new conversations. And ang panlima po ay promotes values and lesson in love and life. Well mga kaparokya, hindi na po natin iisa-isahin, ipaliwanag yan dahil masyado pong mahaba. At para sa akin, bakit relate po tayo sa Especially For You. Yun po ay dahil napapanahon po at alam naman po natin, gustong-gusto po natin pagdating sa usaping pag-ibig dahil nagmamahal po tayo. Lahat po tayo ay nagmamahal. At dahil dito, marami po tayong natututunan sa segment ng Especially For You na pagdating sa usaping pag-ibig. Nalalaman natin yung iba't ibang kwento ng taong umiibig o yung mga dating magkasintahan na naghiwalay sa maraming kadahilanan. Pero at least, dito pinapakita dito na yung past is past. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, ay parte na lang din yun ng nakaraan nilang dalawa or nakalipas nila. Marami din talaga tayong matututunan, hindi lang sa mga tao na nasa likod nito, kundi pati na rin yung mga host na nagbibigay advice sa mga searches at searchers. Diba? Lalo na si Vice Ganda, napakagaling magbigay advice pagdating sa usaping pag-ibig. Ganon din sa usaping buhay. At talagang nakaka-relate naman talaga kasi bukod sa nagmamahal tayo ay nakakilig kung minsan. Dahil parang minsan nakakaramdam tayo ng panghihinayang kung sana natuloy ba or dapat na talagang deserve ng isang tao na mahiwalay dahil hindi na maganda ang nangyayari sa kanilang dalawa. Iba't ibang pananaw na kung saan may natututunan tayong aral. Yun talaga ang pinakamaganda sa Especially For You. Marami tayong natututunan na bagay-bagay sa buhay-buhay at buhay pag-ibig. So yun lang ang aking pananaw dito mga kaparokya kung bakit hit na hit ang Especially For You sa masa. Well, mapunta tayo mga parokya sa TV ratings na lumabas nitong nagdaang Martes, August 6. Pero bago yan mga parokya ay quick recap tayo para po sa araw po ng Lunes, August 5. So dito may kita ang It's Showtime ay may 8% at ang Eat Bulaga po ay may 3.5%. Meaning ay hindi po nila nakuha ang TV ratings average nila na 8.4 para sa It's Showtime at 4% naman po para sa Eat Bulaga. Ibig sabihin yan, wala pong nanalo dahil parehas po silang hindi na-meet ang TV ratings average. So mapunta naman po tayo sa araw ng Martes. Dito may kita po natin na ang It's Showtime ay may 7.8% at ang Eat Bulaga naman po ay may 3.9%. So dito ang It's Showtime ay nabawasan ng 0.2% mula noong Lunes na TV ratings at ang Eat Bulaga naman po ay nadagdagan ng 0.4%. Magkaganon man, dito ay masasabi natin na both noontime show did not get the TV ratings average at dyan po ay wala pong nanalo at wala pong natalo. Dito ang GMA ay may 5.2%, ang GTV ay may 0.9%, ang A to Z ay may 1.3%, ang Kapamilya ay may 0.4% at ang All TV ay may 0. Tanging ang GMA Network at GTV at All TV ang siyang hindi nakuha ang kanilang TV ratings average. Pagdating naman po sa panig ng Eat Bulaga,
Ang TV5 ay may 3.5% at ang RPTV ay may 0.4%. So dito naman nakuha ng dalawang TV station ng Itbulaga ang TV ratings average nila na 3.5 para po sa TV5 at 0.3 para po sa RPTV. At kung titingnan natin ang diferensya or ang layo ng pagitan ng GMA at TV5, angat pa rin po ang GMA ng 1.7%. So, masyado pong mababa ang 1.7% para po sa isang malawak, malakas ang reach, at malakas ang signal. Magkaganon man mga kaparokya, alam naman po natin na ano ang advantage ng It's Showtime sa Itbulaga. Unang-una ay ang TV stations. Ang dami po ng TV stations ng It's Showtime. 5 po. A to Z, GMA, GTV, Kapamilya Channel at All TV. Pagdating naman po sa reach at signal ay malakas po ang GMA kesa sa TV5. So talagang pagdating sa reach and signal courtesy of GMA ay angat po ang It's Showtime. Sa TV guesting, syempre importante yan mga kaparokya dahil sa Itbulaga po ay limitado lang po ang mga artistang na i-guest nila. Samantalang sa It's Showtime naman po ay kung gusto nilang i-guest ang isang malaking star or artista, magagawa nila dahil alam naman natin na lahat ng artista ay nasa GMA at ABS-CBN. And of course, hindi po mawawala dyan mga kaparokya ay yung solid viewers ng GMA at ABS-CBN. So, yun po ang laking advantage, yung solid ABS-CBN at solid GMA. Diba mga parokya? Kayo mga parokya, anong opinion nyo regarding dyan? Please comment down below. Magkaganon man mga parokya, alam naman po natin na iisa lang ang hangarin ng dalawang noontime show, ang magpasaya, makapagbigay ng good entertainment at makatulong hindi lang financial, makapagbigay ng pera, kundi magbigay ng panibagong matututunan sa mga viewers, followers at supporters ng bawat noontime show. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Itbulaga under TVJ Facebook page na may 2.5 million followers at sa It's Showtime na may 18 million followers. So as of 12:43, may kita po natin dito mga kaparokya ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na showing Bulilit. Samantalang ang Itbulaga naman po sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. So dito ang It's Showtime ay may 11.5 thousand viewers at ang Itbulaga naman po ay may 4.1 thousand live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:43 PM ang It's Showtime ay may 11.7 or 8,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 4.1 thousand live viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel. At unahin po natin ang Itbulaga under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 1.95 million subscribers. Para naman po sa It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 36.1 million subscribers. So as of 12:44 PM ang It's Showtime, sila ay may 15,000 viewers. Ang Itbulaga under TV5 Philippines naman po ay may 25,000 viewers. So again, as of 12:44 ang It's Showtime under GMA Network ay may 15,000 viewers at ang Itbulaga under TV5 naman po ay may 25,000 live viewers. So mapunta naman po tayo mga kaparokya sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. At para sa It's Showtime, under po yan sa ABS-CBN It's Showtime na may 2.33 million subscribers. Para naman po sa Itbulaga, under po yan sa Itbulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.07 million. As of 12:45 PM ang It's Showtime, sila ay may 89,000 viewers. Ang Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ ay may 76,000 live viewers.
So again, as of 12:45 PM ang It's Showtime, sila po ay may 89,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 76,000 viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, mga kaparokya, bago natin ibigay ang total viewers ng dalawang noontime show ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko, at pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total na nakuha ng It's Showtime ay 116,000 viewers. 12,000 para sa kanilang Facebook Live, 15 para sa kanilang TV Network YouTube channel, 89 naman po para sa kanilang main YouTube channel. Para naman po sa Eat Bulaga, sila po ay may 105,000 viewers. 4,000 para sa kanilang Facebook Live, 25 para po sa kanilang TV Network YouTube channel, at 76 naman po para sa kanilang main YouTube channel. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership. So again, as of 12:45 po, ang It's Showtime po ay may 116,000 viewers at ang Eat Bulaga po ay may 105,000 live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:47 PM. At mamaya magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng online viewership ng dalawang noontime show. Magpapaalam po muna pansamantala. Thank you and God bless.